Magandang umaga sa inyong lahat mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Nawa ay sumainyong lahat ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa buong araw na ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong binigyan ng pagkakataong magpulong sa Kanyang presensya sa umaga na ito. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon, bagong pag-asa at bagong lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat paggising natin, ipinakikita ng Diyos ang Kanyang walang sawang pag-ibig at habag sa atin. Hindi tayo binabayaan ng ating Diyos kahit sandali lamang, at sa umaga na ito, nais niya tayong pukawin hindi lamang sa pisikal na tulog, kundi pati na rin sa espiritual na katamaran upang tayo ay mabuhay ng may layunin at direksyon. Ang araw na ito ay hindi simpleng araw lamang. Ito ay isang regalong mula sa langit, isang pagkakataong muling magsimula, muling magtiwala at muling sumandal sa walang kupas na pag-ibig ng Diyos. Maraming tao sa mundo ang hindi na nagising ngayong umaga, ngunit tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng buhay at hininga. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mayroon pa tayong misyon na dapat ganapin, mayroon pang layuning dapat tuparin, at mayroon pang mga taong kailangan nating tulungan at paglingkuran. Kaya naman, sa buong puso ko, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, sa Kanyang anak na si Jesus na ating tagapagligtas, at sa Espiritu Santo na ating tagapatnubay at mga aliw. Sa umaga na ito, nais kong dalhin kayo sa isang napakagandang tema ng panalangin. Pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kabanata sa buong kasulatan, ang Salmo 91. Ang Salmo 91 ay kilala bilang ang Salmo ng proteksyon, ang Salmo ng kanlungan at ang Salmo ng walang kondisyong pangako ng Diyos sa mga umiibig at nagtitiwala sa Kanya. Maraming mga henerasyon na ang dumaan, ngunit ang kapangyarihan ng Salmo 91 ay hindi kailanman nag-iba. Ang mga salitang ito ay buhay, makapangyarihan at patuloy na gumagawa ng mga himala sa buhay ng mga mananampalataya. Sa ating mundo ngayon, na puno ng takot, kawalan ng katiyakan, sakit, pandemya, kaguluhan at iba't ibang uri ng kapahamakan, kailangan nating bumalik sa matatag na pundasyon ng salitang Diyos. Kailangan nating alalahanin ang mga pangako ng Diyos na hindi kailanman nabibigo at hindi kailanman nagluloko. Basahin natin ang Salmo 91:1-2. Ang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay mananahan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at ang aking kuta, siya ay aking Diyos, sa Kanya ako tumitiwala. Mga kapatid, ito ay hindi simpleng pangungusap lamang. Ito ay isang propesiya, ito ay isang pangako, ito ay isang deklarasyon ng proteksyon mula sa langit. Ang taong namumuhay sa presensya ng Diyos, ang taong tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan, ay guaranteed na makakatanggap ng supernatural na proteksyon. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa, hindi ka iniwanan. Meron kang matibay na kanlungan at walang sino mang makakasakit sa iyo kung hindi ito pinahihintulutan ng Diyos para sa iyong kabutihan. Ngayon, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito. Huwag kayong maging passive listeners lamang. Maging active participants kayo. Samahan ninyo ako sa pag-awit ng papuri, sa pagtugon ng panalangin at sa pagbubukas ng inyong puso sa Diyos. At kung kayo ay nanonood nito ngayon, saan mang lugar man kayo naroroon, sa inyong bahay, sa trabaho, sa biyahe o kahit saan, ibigay ninyo ang inyong atensyon sa Panginoon. I-off ang inyong distractions. Isara ang ibang tabs. Ilayo ang inyong isipan sa mga problema, sandali at tumuon kay Jesus. Dahil sa loob ng mga susunod na minuto, ang Diyos ay nais na makipag-usap sa inyo. Nais niya kayong basbasan, nais niya kayong pagalingin, at nais niya kayong protektahan. Kaya naman, maghanda na ang inyong puso at isipan. Dumating na tayo sa punto ng ating panalangin kung saan tayo ay magbubukas ng ating mga puso ng husto sa harapan ng Diyos.
Huwag na nating pigilan ang ating mga damdamin. Kung kailangan ninyong umiyak, umiyak kayo. Kung nais ninyong magsaya, magsaya kayo. Kung kailangan ninyong magsalita sa Panginoon ng direkta, gawin ninyo. Dahil ang Diyos ay hindi interesado sa ating mga pretensions. Gusto niya ng katotohanan, gusto niya ng transparency, gusto niya ng authentic na relasyon. Kaya ngayon, sama-sama nating buksan ang ating mga puso at damdamin sa presensya ng buhay na Diyos. Ama naming mahal sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng nangyari kahapon, ang mga pagkakamali, ang mga pagkukulang, ang mga kasalanan, ikaw ay patuloy na nagpapakita ng iyong awa at habag. Ikaw ay Diyos na hindi nagsasawa sa pagbibigay ng segundo, tersero at walang hanggang pagkakataon. Salamat po dahil ang iyong mga pagpapala ay bago tuwing umaga, gaya ng sabi sa awit ng mga panaghoy 3:22-23. Dahil sa mga pagmamahal ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay hindi nauubos. Mga bago sa tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong katapatan ay walang kapantay. Kahit tayo ay sumusuway, ikaw ay nananatiling tapat. Kahit tayo ay nanghihina, ikaw ay nananatiling malakas. Kahit tayo ay nawawalan ng pag-asa, ikaw ay nananatiling mapagkukunan ng lakas at pag-asa. Ngayong umaga na ito, kami ay dumarating sa iyong presensya hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ni Jesus na nagbukas ng daan para sa amin upang malapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Salamat sa Panginoong Hesukristo na naging tulay para sa amin upang makarating sa presensya ng Ama. Salamat dahil sa pamamagitan niya tayo ay ginawang mga anak, hindi mga alipin. Tayo ay ginawang mga kaibigan, hindi mga dayuhan. Tayo ay ginawang bahagi ng iyong pamilya, ng iyong kaharian at ng iyong walang hanggang plano. Panginoon, salamat sa Espiritu Santo na patuloy na nag-aalay para sa atin kahit hindi natin alam kung paano tayo manalangin. Salamat sa Espiritu ng katotohanan na gumagabay sa atin tungo sa buong katotohanan at hindi kailaman nag-iiwang mag-isa. Ngayong umaga kami ay kinikilala ang iyong presensya sa aming buhay, sa aming tahanan, sa aming trabaho at sa aming mga pangarap. Nandito ka, Panginoon, at alam naming hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan. Kahit dumaan kami sa lambak ng kamatayan, wala kaming ikatatakot dahil ikaw ay kasama namin. Ang iyong tungkod at iyong pamalo ay umaaliw sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kahit ano pa ang dumating na hamon ngayong araw, hindi kami mag-iisa. Kahit ano pang pagsubok ang naghihintay, mayroon kaming kasama na higit pa sa lahat. Ikaw ay aming kanlungan at lakas, isang saklo lang handang tumulong sa oras ng kapighatian, gaya ng nakasulat sa Salmo 46:1. Panginoon, ngayong umaga na ito, nais naming pag-usapan ang napakagandang tema ng iyong proteksyon na makikita sa Salmo 91. Ang kabanatang ito ay hindi simpleng koleksyon ng magagandang salita lamang. Ito ay mga buhay na pangako mula sa iyong bibig, mula sa iyong puso at mula sa iyong trono. Bawat talata ay puno ng kapangyarihan. Bawat pangungusap ay may garantiya. Bawat salita ay sealed ng iyong integridad at katapatan. Kaya naman, Panginoon, habang aming binabasa, sinusuri at inilalapat ang Salmo 91 sa aming buhay ngayong umaga, hinihiling namin na hayaan mo ang Espiritu Santo na gawing totoo sa amin ang bawat pangako. Huwag mo sanang hayaan na maging teorya lamang ang mga ito. Gawin mo itong realidad sa aming pang-araw-araw na karanasan. Bumalik tayo sa Salmo 91:1-2. Sinasabi dito, ang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay mananahan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at ang aking kuta. Siya ay aking Diyos.
Sa Kanya ako tumitiwala. Panginoon, ito ay personal na deklarasyon. Hindi ito general statement para sa iba. Ito ay para sa akin, para sa amin, para sa bawat isa sa amin na naniniwala. Kaya ngayon, pinapahayag namin, Ikaw, Panginoon, ay aming kanlungan. Ikaw ay aming kuta, Ikaw ay aming Diyos, at sa iyo kami tumitiwala ng buo. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Walang ibang kanlungan na tapat maliban sa iyo. Walang ibang proteksyon na permanente maliban sa iyong presensya. Panginoon, kami ay umaamin na maraming pagkakataon na kami ay tumakbo sa maling mga kanlungan. Minsan, tumakbo kami sa pera, sa mga tao, sa mga kasanayan, sa aming sariling talino o sa mga worldly na solusyon. Ngunit ang lahat ng iyon ay nabigo kaming protektahan. Ang lahat ng iyon ay hindi sapat. Kaya ngayon, buong pagsisisihan naming sinasabi, Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay at maaasahang kanlungan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nag-rely kami sa arm of flesh at nakalimutan kaming umasa sa iyong supernatural na kapangyarihan. Mula ngayon, Ikaw lamang ang aming takbuhan. Ikaw lamang ang aming sandigan. Ikaw lamang ang aming lakas at proteksyon. Ipagpatuloy natin sa Salmo 91:3-4, sapagkat siya ang magliligtas sa iyo sa silo ng mamamahag, sa mapamuksang salot. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga pakpak, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kaniyang katotohanan ay kalasag at kalakang sandata. Panginoon, dito mo ipinakita na hindi ka lamang proteksyon sa mga espiritual na kaaway, kundi maging sa mga praktikal na panganib. Ang silo ng mamamahag ay kumakatawan sa mga lihim na balak ng kaaway laban sa amin. Ang mapamuksang salot ay kumakatawan sa mga sakit, pandemya at iba pang karamdaman na maaaring dumapo sa sangkatauhan. Ngunit ikaw, Panginoon, ay nangako na magliligtas ka sa amin sa lahat ng ito. Hallelujah! Panginoon, ngayong umaga, kami ay humihingi ng proteksyon laban sa lahat ng lihim na balak ng kaaway. Maraming estratehiya ang ginagawa ng dyablo upang sirain ang aming buhay, pamilya, kalusugan at kinabukasan. Ngunit kami ay nagtitiwala na walang lihim na plano ang magtatagumpay laban sa amin dahil ikaw ay aming bantay. Ipinapahayag namin na bawat silo, bawat bitag, bawat patibong na inihanda ng kaaway para sa amin ay sisira at mawawalan ng lakas. Sa pangalan ni Jesus, sinisira namin ang bawat assignment ng kadiliman laban sa aming buhay. Sinisira namin ang bawat manifestasyon ng kasamaan na naglalayon na wasakin ang aming kinabukasan. Protektahan mo rin kami, Panginoon, sa mapamuksang salot. Sa panahon ngayong may mga sakit na lumalabas na hindi inaasahan, mga virus na kumakalat, at mga kondisyon ng kalusugan na tumatagal, kami ay humihingi ng supernatural na proteksyon. Takpan mo kami ng iyong mga pakpak, hayaan mo kaming mangalong sa ilalim ng iyong presensya. Ang iyong katotohanan ay aming kalasag at kalakang sandata. Ibig sabihin, ang salita mo, ang mga pangako mo at ang katapatan mo ay sapat na upang protektahan kami laban sa anumang uri ng atake. Hindi kami nangangailangan ng magic charms. Hindi kami nangangailangan ng mga pamahiin. Ang kailangan lamang namin ay ang iyong salita at ang iyong presensya. Panginoon, ipinagpatuloy sa Salmo 91:5-6, Hindi ka matatakot sa takot sa gabi, ni sa pananalumilipad sa araw, ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa pagkalipol na sumisira sa katanghaliang tapat. Ito ay 4 na uri ng kapahamakan na binanggit dito: takot sa gabi, pana sa araw, salot sa kadiliman, at pagkalipol sa tanghali. Ang mga ito ay sumasaklaw sa bimbasan sa taas oras ng araw. Ibig sabihin, Panginoon, ang iyong proteksyon ay 24/7. Walang oras na tayo ay nag-iisa. Walang sandali na tayo ay walang bantay. Mula umaga hanggang gabi, mula gabi hanggang umaga, ikaw ay patuloy na nag-iingat sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay tumatangging matakot.
Maraming dahilan upang matakot sa mundo ngayon. Takot sa sakit, takot sa kahirapan, takot sa kamatayan, takot sa kawalan ng trabaho, takot sa hiwalayan, takot sa pagkabigo. Ngunit sinasabi ng iyong salita na hindi kami matatakot. Bakit? Dahil ikaw ay kasama namin. Sinasabi sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng mahinahong isip. Kaya ngayon, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng takot na sumusubok na pumasok sa aming puso at isipan. Tinatanggihan namin ang anxiety, ang worry at ang pangamba. Sa halip, tinatanggap namin ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong isip na mula sa iyo. Protektahan mo rin kami, Panginoon, sa pana na lumilipad sa araw. Ito ay kumakatawan sa mga obvious na atake, sa mga direktang panganib at sa mga bagay na nakikita namin na paparating. Kahit alam naming may banta, ikaw ay may kakayahang i-redirect, patigilin o sirain ng mga ito bago pa man ito umabot sa amin. Protektahan mo kami sa salot na lumalakad sa kadiliman, ang mga sakit at panganib na hindi namin nakikita o hindi namin nalalaman. At protektahan mo kami sa pagkalipol na sumisira sa katanghaliang tapat, ang mga sudden disasters, accidents at unexpected tragedies. Panginoon, sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyong kamay ng proteksyon. Ipagpatuloy natin sa Salmo 91:7-8. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000 at 10,000 sa iyong kanan, ngunit sa iyo'y hindi lalapit, kundi titingnan mo lamang ng iyong mga mata at makikita mo ang ganti sa masama. Panginoon, ito ay isa sa mga pinaka-powerful na statement sa buong Biblia. Kahit libu-libong tao sa paligid namin ay bumabagsak, kahit maraming tao ang tinatamaan ng sakit, trahedya o kamatayan, kami ay protektado. Hindi dahil kami ay mas mabuti kaysa sa kanila, kundi dahil kami ay tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan. Dahil kami ay nag-decided na manatili sa ilalim ng iyong mga pakpak. Panginoon, kami ay nakikita sa paligid namin ang mga taong bumabagsak. Nakikita namin ang mga pamilyang nawawasak. Nakikita namin ang mga kalusugang sumasama. Nakikita namin ang mga negosyong nagsasara. Ngunit kami ay nagtitiwala na ang lahat ng ito ay hindi lalapit sa amin at sa aming pamilya, hindi dahil sa aming galing, kundi dahil sa iyong katapatan. Kami ay naniniwala na habang kami ay nananatiling faithful sa iyo, ikaw ay magiging faithful sa amin. Habang kami ay umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos, ikaw ay magpapatuloy na magprotekta at mag-ingat sa amin. Panginoon, alam naming ang proteksyon na ito ay may kondisyon. Hindi ito automatic para sa lahat. Ito ay para sa mga tumatahan sa iyo, sa mga umiibig sa iyo, sa mga kumakapit sa iyo. Kaya naman, Panginoon, kami ay nag-commit ngayong umaga na manatiling malapit sa iyo. Hindi kami lalayo. Hindi kami mag-backslide. Hindi kami magiging complacent sa aming spiritual life. Tutuparin namin ang aming parte, ang tumira sa iyo, ang manatili sa iyong presensya, ang basahin ng iyong salita, ang manalangin at ang mamuhay ng matuwid. At nagtitiwala kami na gagawin mo ang iyong parte, ang protektahan kami, gabayan kami at basbasan kami. Dumating na tayo sa punto ng panalangin kung saan nais naming mag-intercede para sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, hindi lamang kami ang kailangan ng proteksyon. Ang aming mga pamilya ay kailangan din. Ang aming mga anak, asawa, magulang, kapatid at mga kamag-anak ay kailangan din ng iyong supernatural na proteksyon. Kaya ngayong umaga, kami ay humihirit sa iyo na pag-apawan ng iyong proteksyon ang aming buong pamilya. Itakda mo ang iyong mga anghel sa palibot ng aming mga tahanan. Bantayan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya mula sa korona ng ulo hanggang sa talampakan ng paa. Panginoon, protektahan ang aming mga anak sa mundong ito na puno ng tentasyon, kasamaan at panlilinlang. Hinihiling namin na bantayan mo ang kanilang mga puso at isipan. Huwag mo silang hayaang maligaw.
Huwag mo silang hayaang mahulog sa bitag ng dyablo. Ilayo mo sila sa masasamang tao at masasamang impluensya. Paligiran mo sila ng mga taong God-fearing at mga taong tutulong sa kanilang lumago sa pananampalataya. Protektahan mo ang kanilang innocence, ang kanilang purity at ang kanilang future. Gawin mo silang mga instrumento ng iyong kaluwalhatian sa kanilang henerasyon. Protektahan mo rin, Panginoon, ang aming mga asawa. Palakasin mo ang aming mga relasyon. Alisin mo ang lahat ng hadlang na sumusubok na sirain ang aming pagsasama. Protektahan mo ang aming mga puso laban sa tukso. Panatilihin mo ang aming pag-iibigan na malalim at ang aming commitment na matibay. Gawin mo ang aming mga tahanan na santuaryo ng pag-ibig, kapayapaan at presensya mo. Hayaan mo kaming maging halimbawa sa iba ng kung ano ang tunay na Christian marriage. Isang relasyon na nakasentro kay Kristo, puno ng respeto at sealed ng iyong grace. Panginoon, protektahan mo ang aming mga magulang. Marami sa amin ay may mga magulang-ngulan na. Hinihiling namin na bigyan mo sila ng lakas, kalusugan at mahabang buhay. Gantimpalaan mo sila sa lahat ng kanilang sakripisyo at paghihirap para sa amin. Hayaan mo kaming maging instrumento ng iyong pagpapala sa kanilang buhay. Bigyan mo kami ng kakayahan na alagaan sila, suportahan sila at pahalagahan sila habang sila ay nabubuhay pa. Protektahan mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid at mga kamag-anak. Yung mga malayo sa amin, bantayan mo. Yung mga may pinagdadaanan, tulungan mo. Yung mga nasa hirap, palayain mo. Hayaan mo ang aming buong angkan na makilala ka, maglingkod sa iyo, at tumanggap ng mga pagpapala na nakalaan mo para sa mga umiibig sa iyo. Panginoon, ngayong umaga, kami ay humihingi rin ng healing at restorasyon sa aming mga katawan. Marami sa amin ay may mga karamdaman. May mga sakit na tumatagal ng mahabang panahon. May mga kondisyong medikal na tila walang solusyon. Ngunit nagtitiwala kami na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Sinasabi sa Exodo 15:26, Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. At sinasabi sa 1 Pedro 2:24 na siya ring nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng punong kahoy upang tayo na nangamatay na sa mga kasalanan ay mga buhay sa katuwiran na sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay gumaling kayo. Dahil sa mga sugat ni Jesus, kami ay gumaling. Dahil sa kanyang pagdurusa, kami ay restored. Kaya ngayon, Panginoon, ipinauubaya namin sa iyo ang lahat ng sakit ng aming katawan. Ang high blood pressure, diabetes, cancer, heart disease, kidney problems at iba pang karamdaman, kami ay humihingi ng supernatural healing. Hipuin mo ng iyong kamay ng pagpapagaling ang bawat bahagi ng aming katawan na may sakit. Palitan mo ang may sakit na cells ng healthy cells. I-renew mo ang aming lakas. I-restore mo ang aming kalusugan. Gawin mo ang aming katawan na templo ng Espiritu Santo na malinis, malusog at malakas. Panginoon, kami ay humihingi rin ng mental at emotional healing. Marami sa amin ay dumaraan sa depression, anxiety, trauma at emotional pain. Ang mga ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam na ramdam sa loob. Kaya ngayon hinihiling namin na pagalingin mo ang aming mga puso. Alisin mo ang lahat ng sakit, galit, bitterness at unforgiveness na nakastock sa aming mga puso. Palitan mo ito ng pag-ibig, kapayapaan at joy na mula sa iyo. Bigyan mo kami ng peace of mind at clarity of thought. Hayaan mo kaming mag-isip ng malinaw, gumawa ng tamang desisyon at mamuhay ng may mental at emotional stability. Panginoon, kami ay humihingi rin ng spiritual deliverance. Marami sa aming dumaraan sa spiritual battles na hindi namin maintindihan. May mga forces ng kadiliman na sumusubok na sirain ang aming buhay. May mga curses, bondages at spiritual chains na kailangan nating ma-break. Kaya ngayon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinisira namin ang bawat chain, binabali namin ang bawat yoke.
kinakancel namin ang bawat curse. Ipinapahayag namin ang aming freedom sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kayo nga'y malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, sabi sa Juan 8:32. Kaya naman, sa katotohanan ng iyong salita, kami ay malaya na. Panginoon, ngayon naman ay nais naming i-adya sa iyo ang aming mga specific situations. Alam mo ang bawat detalye ng aming buhay. Alam mo ang bawat problema na kinakaharap namin. Alam mo ang mga bagay na nagpapahirap sa amin ngayong araw. Para sa mga walang trabaho, hinihiling namin na magbukas ka ng mga pintuan ng oportunidad. Bigyan mo sila ng tamang trabaho na swak sa kanilang skills, passionate sila at magandang bayad. Para sa mga may negosyo na struggling, hinihiling namin na palakasin mo ang kanilang businesses, magdala ka ng mga customers, ng mga clients, ng mga investors at ng lahat ng kailangan para lumago ang kanilang kabuhayan. Para sa mga may utang, hinihiling namin na bigyan mo sila ng wisdom kung paano bayaran at ng resources para makalabas sa financial bondage. Para sa mga nag-aaral, hinihiling namin na bigyan mo sila ng katalinuhan, focus at determination para magtapos ng pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa mga may broken relationships, hinihiling namin na magdala ka ng healing, reconciliation at restoration. Para sa mga nag-iisa at naghahanap ng lifetime partner, hinihiling namin na dalhin mo ang tamang tao sa tamang panahon. Para sa mga may family problems, hinihiling namin na magdala ka ng peace, understanding at unity sa kanilang mga tahanan. Para sa mga may addiction at bisyo, hinihiling namin na palayain mo sila. Break the chains ng drugs, alcohol, pornography, gambling at iba pang masasamang gawi. Para sa mga may court cases at legal battles, hinihiling namin na bigyan mo sila ng favor at hustisya. Para sa mga inaapi at minamaltrato, hinihiling namin na iligtas mo sila at pagmultahin ang mga gumagawa ng kasamaan sa kanila. Panginoon, kami ay nanalangin din para sa aming bansa. Ang aming bansa ay nangangailangan ng iyong intervention. Maraming corruption, injustice, poverty at karahasan. Kaya hinihiling namin na igalaw mo ang iyong kamay sa aming bansa. Palitan mo ang mga corrupt officials ng mga taong may takot sa iyo. Bigyan mo ng wisdom ang aming mga leaders na gumawa ng tamang desisyon para sa kabutihan ng lahat. Protektahan mo ang aming bansa laban sa terrorism, war, natural disasters at iba pang kalamidad. Magdala ka ng economic progress, social justice at spiritual revival sa aming bansa. Kami ay nanalangin din para sa church, ang bride ni Kristo. Palakasin mo ang church, Panginoon. Alisin mo ang division, competition at pride. Magdala ka ng unity, humility at genuine love among believers. Gawing powerful ang church sa evangelism at discipleship. Gamitin mo ang church para ipakalat ang good news sa buong mundo. Protektahan mo ang mga pastors, missionaries at church workers laban sa burnout, temptation at spiritual attack. Bigyan mo sila ng lakas, wisdom at anointing para magpatuloy sa ministry. Panginoon, nanalangin din kami para sa mga lost souls, sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang personal savior. Buksan mo ang kanilang mga puso at isipan sa katotohanan ng gospel. Alisin mo ang veil ng blindness na inilagay ng dyablo. Magdala ka ng conviction ng Espiritu Santo. Gamitin mo kami bilang instruments para ikakalat ang iyong pag-ibig at salvation sa kanila. Nawa ay marami pang maligtas, marami pang magrepent, at marami pang makarating sa kaalaman ng katotohanan bago pa dumating ang iyong second coming. Panginoon, nanalangin din kami para sa community ng channel na ito. Sa lahat ng viewers, subscribers at supporters, kami ay humihingi ng supernatural blessings para sa kanila. Basbasan mo ang kanilang mga buhay, pamilya, trabaho, kalusugan at lahat ng aspeto ng kanilang existence. Gawing instruments mo sila ng blessing sa iba. Palaguin mo
ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo ang kanilang relasyon sa iyo at gamitin mo sila para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, ngayong dumating na tayo sa parting ito ng panalangin, nais naming mag-focus sa praktikal na aspeto ng buhay, ang provisyon at trabaho. Alam namin na ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Sinasabi mo sa Filipos 4:19, at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya nagtitiwala kami na hindi mo kami pababayaang maggutom o magkulang. Tulad ng inyo ng mga ibon sa himpapawid at mga bulaklak sa parang, aalagaan mo rin kami. Tulad ng dinala mo si Elijah sa Brook Cherith at pinakain ng mga uwak, gagawa ka rin ng paraan para sa amin. Panginoon, para sa mga walang trabaho ngayong umaga, kami ay nananalangin magbukas ka ng mga pintuan. Magdala ka ng opportunities na hindi nila ine-expect. I-connect mo sila sa tamang tao na magbibigay ng job offer. Bigyan mo sila ng favor sa interviews. Gawing standout ang kanilang resume at qualifications. At bigyan mo sila ng confidence at peace of mind habang naghihintay ng tamang timing. Para sa mga may trabaho pero hindi masaya o hindi enough ang income, hinihiling namin na magdala ka ng better opportunities. Promotion, salary increase, career shift o kung ano pa mang plano mo para sa kanila, gawin mo sa perfect time. Para sa mga entrepreneurs at business owners, hinihiling namin na palakasin mo ang kanilang business. Magdala ka ng maraming customers at clients. Bigyan mo sila ng creative ideas para mag-innovate. Protektahan mo ang kanilang investments. Palakihin mo ang kanilang profit. At gamitin mo ang kanilang negosyo para blessing ng maraming tao at para sa advancement ng iyong kingdom. Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom sa paggamit ng pera. Maraming tao ang may pera pero walang wisdom kaya nauubos lang. Turuan mo kaming mag-budget, mag-save, mag-invest at mag-give. Bigyan mo kami ng discernment kung saan dapat gumastos at kung saan dapat mag-save. Protektahan mo kami laban sa impulsive buying, financial scams at bad investments. Panginoon, kami ay nananampalataya na habang kami ay faithful sa tithing at giving, ikaw ay mag-o-open ng windows of heaven at magbubuhos ng blessing na hindi nakasya sa amin, gaya ng sinabi sa Malakiyas 3:10. Kaya naman, kami ay nag-commit na maging faithful stewards ng lahat ng ipinagkakaloob mo sa amin. Hindi kami magiging sakim, hindi kami magiging selfish. Gagamitin namin ang aming resources para sa iyong kaluwalhatian, para sa advancement ng iyong kingdom at para sa blessing ng iba. Panginoon, ngayon naman ay dumating na tayo sa bahagi ng prophetic declarations. Hindi kami basta-basta nagsasalita lamang ng mga salita. Ang mga ipinapahayag namin ay based sa iyong salita na buhay at makapangyarihan. Ang iyong salita ay mabisa at matulis pa kaysa isang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at nakahahatol ng mga pag-iisip at mga paghahaka ng puso, gaya ng sabi sa Hebreo 4:12. Kaya naman, ang bawat declaration na gagawin namin ngayong umaga ay may kapangyarihan dahil based ito sa iyong eternal at unchanging word. Ipinapahayag namin ngayong araw na ito ay magiging blessed day para sa amin, hindi ordinary day, hindi average day, kundi blessed, highly favored, at supernaturally guided day. Lahat ng aming ginagawa ay magtatagumpay. Lahat ng aming plano ay mag-a-achieve. Lahat ng aming efforts ay mag-bear fruit. Dahil sinasabi sa Salmo 1:3 na ang taong nag-delight sa kautusan ng Panginoon ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga ng kaniyang bunga sa kaniyang kapanahunan, ang dahon naman niya'y hindi malalagas, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Kaya naman, kami ay magiging productive, fruitful at prosperous dahil nakatayo kami sa iyong salita.
Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay protektado ng dugo ni Jesus. Walang weapon na nabuo laban sa amin ay magtatagumpay. Walang plano ng kaaway ang magsaksid. Walang bitag ang makakahuli sa amin dahil sinasabi sa Isaiah 54:17, walang almas na nababuo laban sa iyo ay giginhawa, at bawat dila na bumangon laban sa iyo sa paghatol ay iyong sasawayin. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya naman, kahit ano pang sabihin ng mga tao laban sa amin, kahit ano pang gawin ng kaaway, kami ay ligtas at protektado dahil kami ay pag-aari mo. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay blessed at protected. Ang aming mga tahanan ay puno ng presensya ng Diyos. Ang aming mga relasyon ay matibay at healthy. Ang aming mga anak ay lalaki at babae ng Diyos. Dahil sinasabi sa awit ng mga awit 127:3, narito, ang mga anak ay pamana ng Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kaniyang kagantihan. Ang aming mga anak ay hindi mga liabilities kundi blessings. Sila ay hindi mga problema kundi mga solusyon. Sila ay hindi mga burden kundi mga gifts mula sa iyo. Ipinapahayag namin na ang aming kalusugan ay restored at maintained. Ang aming mga katawan ay templo ng Espiritu Santo, kaya dapat itong healthy, strong at vibrant. Sinasabi sa 3 Juan 1:2, minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng kalusugan gaya ng ikaw ay gumiginhawa sa iyong kaluluwa. Kaya naman, kung paano ang aming kaluluwa ay prospering sa spiritual things, ganun din ang aming katawan ay mag-prosper sa physical health. Walang sakit ang mananaig. Walang disease ang mag-control. Dahil sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling kayo, sabi sa 1 Pedro 2:24. Ipinapahayag namin na ang aming finances ay blessed at multiplied. Hindi kami magiging borrower kundi lender. Hindi kami magiging tail kundi head. Dahil sinasabi sa Deuteronomio 28:2-13, pagbubuksan ka ng Panginoon ng kaniyang mabuting kayamanan ng langit upang bigyan ng ulan ng iyong lupain sa kaniyang kapanahunan at upang pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, ngunit ikaw ay hindi hihiram. At gagawin kang Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging nasa ibabaw lamang at hindi ka magiging nasa ilalim. Kaya naman, financial breakthrough ay dumarating sa aming buhay. Debt ay nawawala. Abundance ay dumarating. Ipinapahayag namin na ang aming trabaho at negosyo ay prosperous. Ang aming mga bosses, clients at customers ay satisfied at loyal. Ang aming reputation ay excellent. Ang aming output ay outstanding. Dahil sinasabi sa Kawikaan 22:29, nakikita mo ba ang taong masipag sa kaniyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Kaya naman, promosyon ay paparating, recognition ay paparating, reward ay paparating. Ipinapahayag namin na ang aming mga prayers ay naririnig at sinasagot. Hindi kami basta-basta nagsasalita sa hangin. Ang Diyos ay alive at active sa aming buhay. Sinasabi sa Juan 5:15, at ito ang pagkakatiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung kami ay magsihiling ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. At kung nalalaman natin na dinidinig niya tayo sa anumang ating ihingi, ay nalalaman natin na mayroon na tayo ng mga kahilingan na aming hiningi sa Kanya. Kaya naman, ang lahat ng aming prayers na ayon sa will ng Diyos ay sure na answered na. Ipinapahayag namin na ang aming purpose at calling ay clear. Na hindi kami naliligaw, hindi kami nalilito. Alam namin kung saan kami pupunta at kung ano ang dapat naming gawin. Dahil sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat kilala ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo,
Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapakanan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng hinaharap at ng pag-asa. Ang Diyos ay may plan para sa amin at ang plan na iyon ay good, perfect at tailor-fit para sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming spiritual life ay growing. Hindi kami stagnant, hindi kami lukewarm, kami ay on fire para sa Panginoon. Ang aming pananampalataya ay lumalaki. Ang aming pag-ibig sa Diyos ay sumisinghid. Ang aming commitment ay tumitibay. Dahil sinasabi sa 2 Pedro 3:18, kundi magsilaki kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong at tagapagligtas na si Hesukristo. Growth ay hindi optional. Ito ay mandatory para sa bawat believer. Ipinapahayag namin na ang aming influence ay lumalawak. Hindi kami ordinaryong tao. Kami ay salt at light ng mundo. Kami ay royal priesthood, holy nation, peculiar people. Sinasabi sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang lahing hinirang, isang kaharian ng mga saserdote, isang banal na bansa, isang bayan na ukol sa Diyos, upang inyong imulat ang mga karilagan niya na nagtawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kagilagilalas na liwanag. Kaya naman, ang aming testimony ay mag-impact ng maraming tao. Ang aming buhay ay mag-inspire. Ang aming words ay mag-encourage. Ipinapahayag namin na ang bawat battle na kinakaharap namin ay panalo na. Hindi kami natatalo. Hindi kami sumusuko. Kami ay more than conquerors sa pamamagitan ni Kristo. Sinasabi sa Roma 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay kami ay higit na nangagtatagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Kaya naman, depression conquered, anxiety conquered, fear conquered, addiction conquered, poverty conquered, sickness conquered, lahat ng ito ay defeated na through the power of Christ. Panginoon, ngayong dumating na tayo sa enseramento ng panalangin ito, gusto naming magpasalamat muli sa iyo. Salamat sa privilege na manalangin. Salamat sa assurance na naririnig mo kami. Salamat sa promise na susagot ka. Panginoon, habang kami ay lalabas at haharapin ang araw na ito, hinihiling namin na sumama ka sa amin. Huwag mo kaming iwanan kahit sandali. Gabayan mo ang bawat hakbang namin. Kontrolin mo ang bawat salita na lalabas sa aming bibig. I-direct mo ang bawat desisyon na gagawin namin. Protektahan mo kami sa lahat ng panganib, physical, emotional, spiritual, at financial. Panginoon, aming ipinagkakaloob sa iyo ang buong araw na ito. Ang susunod na ilang oras, ang aming trabaho, meetings, conversations, travels, at lahat ng activities, lahat ay inialay namin sa iyo. Gawing holy ang mundane, gawing sacred ang ordinary. Magdala ng iyong presensya kahit saan kami magpunta. Hayaan mo ang aming buhay na maging reflection ng iyong glory. Gamitin mo kami bilang vessels ng iyong love, peace, at power. Panginoon, kami ay nag-commit na manatiling faithful sa iyo buong araw. Hindi kami maglalasing, hindi kami magsasalita ng masama, hindi kami dadaya, hindi kami magchismis, hindi kami magagalit ng walang dahilan, kundi kami ay magiging patient, kind, loving, honest, at Christ-like sa lahat ng aming interactions. Gawing witness ang aming lifestyle, gawing testimony ang aming character. Hayaan mo ang mga tao na makita si Kristo sa amin. Panginoon, sa lahat ng ito, ang ultimate prayer namin ay, Thy will be done. Hindi ang aming will, kundi ang iyo. Hindi ang aming plan, kundi ang iyo. Hindi ang aming glory, kundi ang iyo. Kung ano man ang mangyari ngayong araw, alam naming ito ay part ng iyong sovereign plan. Kung may problema, ito ay opportunity para lumaki ang aming faith. Kung may blessing, ito ay reminder ng iyong goodness. Sa lahat ng bagay, tuturuan mo kaming mag-give thanks dahil magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Sabi sa 1 Thessalonica 5:18. Panginoon, bless everyone na nakinig sa panalangin ito. Bless their day, bless their family, bless their work, bless their health, bless their finances.
Bless their relationships, bless their spiritual life, at gawin mo silang blessing sa iba. Amen at amen. Mga kapatid, bago tayo magwakas, nais kong anyayahan kayong lahat na mag-iwan ng komento sa baba. Sabihin ninyo kung paano kayo na-bless ng panalangin ito. Share ninyo ang inyong testimonies, magtanong kung may kailangan kayong prayer. Ang community na ito ay hindi simpleng collection ng viewers. Tayo ay pamilya sa pananampalataya. Kaya naman, mag-engage tayo, mag-encourage tayo, at mag-support tayo sa isa't isa. Kung hindi kayo pa subscribe sa channel, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo makamiss ng future prayer videos. Bawat umaga, may bagong panalangin tayong i-upload para sa inyong spiritual nourishment. I-share din ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng encouragement at spiritual guidance. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pasukin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Itanaw nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magkaroon kayo ng blessed at victorious day ahead. Hanggang sa muli, God bless you all.